Sa isang penthouse na marangya sa London, United Kingdom, isang di malilimutang usapan ang nagaganap kung magpapakasal ka sa lalaking nagsasaka sa probinsya ng Pilipinas. Huwag mo na kaming ituring na mga magulang mo. Ang malamig at huling ultimatum ng ama ay hindi nakapigil sa kanyang determinasyon na lumipad patungong Pilipinas. Ang bida sa ating kwento ngayon ay isang babae na lumaki sa isang kilalang pamilya sa Britanya, nakatakdang magmana ng isang kumpanya na pang-internasyonal. Ngunit ang kanyang buhay ay nagbago nang makilala niya ang isang lalaki sa Pilipinas. Paano natagpuan ni Amy, isang graduate ng Oxford University, na may maliwanag na kinabukasan ang tunay na pag-ibig? Sa isang simpleng bukid ng Pilipinas, makalipas ang 1 taon, ang kanyang mga magulang na labis na nangungulila ay palihim na pumunta sa Pilipinas at nasaksihan ang isang nakakagulat na tanawin. Anong himala ang naganap sa pamilyang Briton na ito? Ngayon makinig tayo sa kakaibang kwento ni Amy. Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Amy. Ipinanganak at lumaki ako sa United Kingdom at ngayon nakatira ako sa Pilipinas. Ngayon ibabahagi ko sa inyo kung bakit ko tinalikuran ang lahat para pumunta sa Pilipinas at kung gaano katama ang naging desisyon na iyon. Ipinanganak ako sa Richmond, isang lugar sa timog ng London. Ang aking ama ay nagpapatakbo ng isang kumpanya na nagsusupply ng organic food sa buong United Kingdom at Europa, habang ang aking ina naman ay isang propesor ng panitikang Ingles sa University of London. Nakatira kami sa isang malaking bahay na may tanawin ng isang luntiang Edwardian Park. Sa aming hardin may hardin ng mga rosas na inaalagaan ng aking ina at ang aming aklatan ay puno ng mga bookshelf na umaabot hanggang kisame. Bata pa lang ako, gusto ko nang manatili sa aklatan, na lulunod sa mundo ng mga nobela nina Dickens, Austen, at sa magkapatid na Bronte. Noong ako ay 11 taong gulang, ipinadala ako ng aking mga magulang sa Roedian School sa Brighton, isang magandang paaralan na nakatayo sa tabi ng baybayin. Tuwing umaga pagbukas ko ng bintana, nakikita ko ang kalmadong English Channel at ang mga nakamamanghang White Cliffs. Ang Roedian School ay isang tradisyonal na paaralan para sa mga babae na itinatag noong 1085 at maraming anak ng matataas na lipunan sa Britanya ang nag-aaral dito. Ginugol ko ang 7 di malilimutang taon doon. Ang buhay sa paaralan ay mahigpit ngunit may kaayusan. Gumigising kami tuwing 6 na banta-tata ng umaga at lahat ng estudyante ay kailangang maging maayos ang pananamit. Mataas ang kalidad ng mga kurso, Latin, Griego at French ay batayan at ang matematika at agham ay itinuro ng malalim. Ngunit may isang bagay na nagsimulang bumagabag sa akin mula noon, ang kawalan ko ng pakiramdam sa lasa ng pagkain. Kahit anong pagkain sa cafeteria ng paaralan ay hindi ko matikman ng maayos. Kahit ang roast beef o Yorkshire pudding tuwing linggo na sinasabi ng aking mga kaibigan na masarap ay wala lang sa akin. Sa simula inakala kong dahil lang sa pagkain ng paaralan, ngunit ganoon din kapag umuuwi ako at kinakain ang luto ng aking ina. Nang sabihin ko ito sa aking mga magulang, sinabi nilang baka dahil lang sa lumalaki pa ako, ngunit lumipas ang panahon at hindi ito nagbago. Nagsimula na silang mag-alala. Noong bakasyon nagpatingin ako sa isang sikat na otolaryngologist sa London at kumonsulta rin sa isang nutritionist, ngunit wala namang nakitang kakaiba. Inakala ng doktor na baka psikolohikal at pinayuhan akong mag-obserba muna. Sa loob ng 7 taon sa Roedian School, naging mahusay ang aking pag-aaral, lalo na sa English at Biology. Noong 6th form nahalal pa ako bilang class representative. Ngunit ang problema sa pagkain ay patuloy na bumabagabag sa aking isip. Sa mga birthday party ng aking mga kaibigan, tanging ako lang ang hindi makaramdam ng tunay na kaligayahan sa harap ng masarap na cake. Noong ako ay 18, naghanda ako para sa kolehiyo. Target ko ang Oxford University. Sa totoo lang, gusto kong mag-aral ng panitikang Ingles o kasaysayan dahil mahilig akong magbasa. Mula pa noong bata ako, lalo na ang panitikang Briton noong ika-19 na siglo. Ngunit may ibang ideya ang aking ama. Amy, ikaw ang magmamana ng ating kumpanya.
Kailangan mo ng kaalaman sa agham. Ang puso ng industriya ng pagkain ngayon ay teknolohiya at inobasyon. Kaya nagdesisyon akong mag-apply sa kursong biochemistry. Ang entrance exam sa Oxford ay talagang mahirap. Hindi lang written exam, mayroon ding interview kung saan tinanong ako ng mga propesor ng maraming mapanlinlang na tanong. Sa kabutihang palad na tanggap ako, labis na natuwa ang aking mga magulang. At ipinagmamalaki ko rin na nakapasok ako sa isa sa mga nangungunang unibersidad sa Britanya. Ang unang taon sa Oxford ay hindi madali, ang hirap ng kurso ay malayong-malayo sa high school. Organic chemistry, inorganic chemistry, molecular biology, biochemistry, lahat ay mahihirap na paksa. Maraming araw ang ginugol ko mula umaga hanggang gabi sa laboratory at kailangan kong magsulat ng mga lab report hanggang hating gabi. Talagang nahirapan ako sa mga unang buwan at minsan nagduda ako kung ito ba talaga ang tamang daan para sa akin. Ngunit nang dumating ang pangalawang taon, nagsimula akong makaramdam ng saya, lalo na kapag nag-aanalisa ng three-dimensional structure ng mga protein. At naiintindihan ang mekanismo ng mga enzyme. Talagang kamangha-mangha. Sa tuwing naiintindihan ko kung paano gumagana ang buhay sa pamamagitan ng napakahusay na sistema, labis akong humahanga. Kinilala rin ng mga propesor ang aking kasigasigan, at noong pangatlong taon nakasali pa ako sa isang research project. Noong pangalawang taon ko sa universidad nakilala ko si Sofia, isang estudyante ng modern languages. Ang kanyang personalidad ay kabaligtaran sa akin. Siya ay masigla at laging gustong sumubok ng mga bagong hamon. Sa simula inakala kong hindi kami magkakasundo, ngunit nakakagulat na naging matalik kaming magkaibigan agad. Sinabi ni Sofia na masyado akong introverted at pinayuhan akong sumali sa iba't ibang club at gawain. Salamat sa kanya, sumali ako sa drama club at nagklase pa ng Latin dance. Bago iyon, sa aklatan lang ako nag-iisa. Nang makilala ko si Sofia, ang buhay ko sa unibersidad ay naging mas makulay at mayaman, ngunit ang problema sa pagkain ay nanatili. Ang mga pagkain sa cafeteria ng unibersidad na kinakain ng may gana ng iba pang estudyante ay pare-pareho lang sa akin. Kahit pumunta kami sa pub kasama ang mga kaibigan para kumain ng fish and chips o kumain ng pasta sa isang Italian restaurant, lahat ay walang lasa. Sinasabi ni Sofia, "Amy, ang kakaiba mo, paanong hindi mo malasahan ang sarap ng pagkain na ito?" Nag-aalala rin ako, ngunit wala akong magawa. Matapos ang 4 na taon sa unibersidad, nagtapos ako ng may mataas na karangalan, first class honors degree, at nakatanggap ng mga alok mula sa ilang kumpanya. Ngunit natural lang pumasok ako sa marketing department ng kumpanya ng aking ama. Ang trabaho sa simula ay nakakatuwa. Pag-aanalisa ng food market sa iba't ibang bansa sa Europa, pag-aaral ng mga kagustuhan ng mga consumer. Nalaman ko na pinahahalagahan ng mga consumer sa Germany ang organic certification, mas gusto ng mga Pranses ang tradisyonal na paraan ng paggawa, tinitingnan ng Italia ang koneksyon sa mga lokal na produkto at binibigyang diin ng mga bansa sa Scandinavia ang sustainability. Ang aking pangunahing trabaho ay unawain ang mga pagkakaibang kultural na ito at gumawa ng kaukulang mga marketing strategy. Matapos ang 2 taon ng pagtatrabaho, matagumpay akong nakumpleto ng maraming proyekto. Ang report ko sa market entry strategy sa Germany ay pinuri. Dumalo ako sa Organic Food Expo sa Paris at nakasundo ko ang aking mga kasamahan. Kinilala rin ng aking boss ang aking performance. Sa labas mukhang perpekto ang lahat, ngunit habang lumilipas ang panahon, lalong lumalakas ang pakiramdam ng kawalan sa loob ko. Araw-araw pumapasok sa opisina, buong araw na nakaupo sa harap ng computer, nag-aanalisa ng datos, nagmi-meeting, nagsusulat ng report. Pag-uwi sa gabi, kumakain ng simpleng hapunan at natutulog. Kinabukasan ganoon ulit. Ang katapusan ng linggo, nakikipagkita sa mga kaibigan, shopping o nanonood ng sine, ngunit naging isang nakababagot na rutina rin iyon. Lalo na ang problema ko sa pagkain ay nanatili. Kahit kumain ako ng tanghalian sa mga sikat na restaurant sa London, kasama ang mga kasamahan, o kahit hapunan sa isang Michelin-starred restaurant,
Lahat ng pagkain ay walang lasa pa rin para sa akin. Kapag sinasabi ng lahat na ang ganda, parang isang work of art ito o ang perpekto ng wine na ito, nginingitian ko lang sila at tumatango iniisip sa sarili. Ako lang ba ang hindi normal? Talaga bang nararamdaman nila ang mga lasa na ito? Isang Biyernes ng gabi nagkaroon ng reunion ang batch namin sa Oxford. Nagkita-kita kami ni Sofia at mga 6 pang iba sa Covent Garden. Nagkuwentuhan kami tungkol sa aming mga sitwasyon at nagkaroon ng masayang oras. Biglang sinabi sa akin ni Sofia, Amy, parang wala kang gana lately. Kailangan mo bang magkaroon ng kakaibang gawain? Sumagot ako, anong sinasabi mo? Okay lang ako, ngunit sa totoo lang tama si Sofia. Alam ko sa sarili ko na araw-araw ay nakakabagot at walang kabuluhan ang pakiramdam ko. Pagkatapos lumiwanag ang mata ni Sofia at nagmungkahi. Magbakasyon tayo. Hindi lang sa Europa. Pumunta tayo sa isang lugar na talagang kakaiba. Super hooked ako sa mga Filipino drama lately. Paano kung sa Pilipinas? Sa simula naisip kong masyadong absurd iyon. Napakalayo ng Pilipinas, ibang-iba ang kultura at wala akong alam sa wika. Paano kami magbabakasyon doon? Ngunit binuksan na ni Sofia ang isang app sa pag-aaral ng wika sa kanyang telepono at sinimulan na itong sundan nagsasabing, kumusta sa wakas dumating na ang araw ng pagpunta sa Pilipinas. Sumakay kami ni Sofia sa direct flight ng Philippine Airlines mula Heathrow Airport patungong Manila. Ito ay isang 12 oras na mahabang biyahe. Ngunit habang pinapanood ko ang mga bagong tanawin sa labas ng bintana, puno ng pag-asa ang aking puso. Naaalala ko pa rin ang pakiramdam nang dumating kami sa Ninoy Aquino International Airport, Naya. Ang mismong paliparan ay parang isang work of art, malinis at moderno, ngunit kasabay nito pinagsama ang tradisyonal na Filipino aesthetics. Sa unang araw namin sa Maynila, nag-check-in kami sa isang hotel sa Malate. Matapos naming ilapag ang aming mga bagahe, sinabi ni Sofia, Amy, gutom ka na ba? Tikman na natin ang tunay na pagkain ng Pilipinas. Sa totoo lang wala akong inaasahan. Para sa akin halos pare-pareho lang ang lahat ng pagkain. Ngunit hindi ko maaaring sirain ang sigla ni Sofia. Seryoso siyang naghanap ng mga sikat na Filipino street food bago kami umalis. Tingnan mo, may sikat na karinderya dito sa eskinita na ito, madalas din daw puntahan ng mga lokal. Naglakad kami ng mga 10 minuto mula sa hotel at nakarating sa isang makitid na eskinita. May mga ilaw na pula na kumikislap at may magkakasunod na maliliit na tindahan. Natagpuan ni Sofia ang tindahan na hinahanap niya na tinatawag na kainan ni Aling Celia. Pagbukas ng pinto at pagpasok namin, talagang simpleng lugar iyon. Isang maliit na espasyo na may mga 8 lang na lamesa. Ang dingding ay puno ng mga litrato ng mga taong bumisita. Masiglang binati kami ng may-ari at pinaupo. Ang menu ay nasa Tagalog ngunit may simpleng English translation. Order si Sofia ng pork barbecue at sinigang na hipon. Pagkatapos ng ilang sandali, nilagyan ng may-ari ng maliit na pinggan ang aming lamesa, may atsara, tokwat, baboy at iba pang appetizer. Sa wakas dumating na ang pork barbecue. Ang mga inihaw na piraso ng baboy na nakatusok sa kawayan ay umuusok sa plato, naglalabas ng matapang na amoy ng mga pampalasa. Unang sumubo si Sofia. Nanlaki ang kanyang mga mata. Diyos ko, Amy. Ang sarap talaga. Maingat akong kumuha ng isang piraso ng barbecue at isinubo ito. Sa sandaling iyon, ang lasa na kumalat sa aking bibig ay talagang nakabibigla. Ibang-iba sa anumang kinain ko hanggang ngayon. Ang matamis at maalat na timpla, ang komplikadong layer ng pampalasa, at ang kakaibang aroma ng tanglad at anato ay sumasayaw sa aking dila. Itinigil ko ang pagkain at maingat na tinikman ang lasa. Ito ay isang pakiramdam na matagal ko nang hindi naramdaman, o marahil sa unang pagkakataon mula nang ako ay ipinanganak. Tiningnan ni Sofia ang aking reaksyon at sinabi, Amy, alam mo ba, nakakaiba ang ekspresyon mo ngayon. Ito ang unang beses na nakita ko yan. Napuno ako ng emosyon na hindi ko maipaliwanag. Sa sandaling iyon, lumabas mula sa kusina ang isang binata.
Matangkad siya, nakasuot ng apron at mukhang malinis. Base sa masiglang pakikipag-usap niya sa may-ari, marahil ay pamilya niya ito. Nang dumaan ang binata malapit sa aming lamesa, natural lang siyang bumati. Maganda rin siyang mag-Ingles. Nang purihin ni Sofia ang pagkain, mapagkumbaba niyang sinabi na ito ay secret recipe ng kanyang tita sa loob ng 3 taon. Nalunod pa rin ako sa epekto ng kamangha-manghang lasa. Ang karanasan ng napakalinaw na panlasa na ito na hindi ko kailanman naramdaman sa UK ay talagang kahanga-hanga. Nakaramdam ako ng mainit at tapat na aura mula sa binata. Nang sinabi namin na galing kami sa UK, nagpakita siya ng interes at tumawa, sinabing, iba talaga ito sa English food. Tinanong siya ni Sofia kung nagtatrabaho siya rito. Sinabi niya na nagtatanim siya ng gulay sa probinsya at dinadala niya ang kanyang ani para gamitin ng kanyang tita sa kainan. Tumutulong lang siya rito dahil abala ang kanyang tita. Mas lalo akong humanga sa narinig ko. Ang mainit na kagustuhang tumulong sa pamilya at ang pagiging magsasaka ay nagbigay sa akin ng impresyon ng pagiging tapat at masipag. Ito ay bago at kaakit-akit para sa akin na lumaki sa lungsod. Pagkatapos naming kumain, hindi ko pa rin malimutan ang lasa. Pauwi na kami sa hotel, sinabi ni Sofia na nagbago ang itsura ko, sinabing kakaiba raw ang ekspresyon ko habang kumakain ng barbecue. Tama siya. Naramdaman ko na parang may bago akong naranasan. Kinabukasan ng umaga, nakaramdam ako ng kakaibang pagkahumaling, gusto ko ulit puntahan ang tindahan na iyon. Nang sinabi ko kay Sofia, tinanong niya, nagustuhan mo ba talaga kahapon? Sige, samahan kita. Tanghali na tagpuan namin ulit ang eskinita. Gaya kahapon, masiglang sinalubong kami ng may-ari at natuwa nang makita kaming bumalik. Bukod sa barbecue, order din kami ng bulalo ngayon. Lumabas ulit ang binata. Ipinakilala niya ang sarili niya bilang Marco Santos. Natuwa siya nang makita kaming bumalik. Sinabi ni Sofia na bumalik kami dahil napakasarap kahapon. Ngumiti siya ng taos puso. Si Marco ay nagtatanim ng organic vegetables sa San Ildefonso, Laguna. Nagtatanim siya ng kamatis, pipino, repolyo at iba't ibang gulay. Hindi siya gumagamit ng kemikal at natural siyang nagtatanim. Puno ng pagmamalaki sa kanyang trabaho ang kanyang boses. Kahit mahirap, nagiging rewarding ito kapag naiisip niya na ang mga gulay na itinatanim niya ay nakakain ng tao ng malusog. Nang dumating ang bulalo sa lamesa, ganoon din ang emosyon ko. Mayaman ang sabaw, malambot ang baka at ang noodles ay chewy. Ang iba't ibang lasa ay naghalo ng perpekto at harmonious. Ipinagmalaki ni Marco na ang ilan sa mga gulay na ginamit bilang garnish ay siya mismo ang nagtanim. Pagkatapos naming kumain, nag-alok si Marco. Kung may oras kami, maaari raw kaming bumisita sa kanyang farm. Sabi niya mga 1 oras lang daw ang biyahe mula sa Maynila. Masiglang sumagot si Sofia na magiging masaya iyon. Nag-usisa rin ako, gusto kong makita kung anong klaseng kapaligiran ang pinagtataniman niya ng napakasariwang gulay. Kinabukasan, Linggo. Nangako si Marco na dadalhin kami sa farm. Maaga kaming sumakay sa tren patungong Laguna. Ang mga matataas na gusali sa lungsod ay unti-unting nawala at nagsimulang lumitaw ang mga luntiang taniman. Iba ang ganda nito sa kanayunan ng Britanya. Ang tanawin ng probinsya ng Pilipinas ay nagbigay ng mas mainit at mas malapit na pakiramdam. Pagdating namin sa farm, isang malawak na taniman ang bumungad sa aming harapan. Ang mga nakatanim na gulay ay maayos, nagpapakita ng preskong luntiang kulay. Ipinaliwanag ni Marco ang bawat pananim, kamatis, repolyo, pipino na nakaayos ng may sistema. Lahat ay organic ang pagtatanim. Habang naglilibot sa taniman, narinig ko ang pilosopiya ni Marco sa pagsasaka. Hinahangad niya ang pagsasaka na harmonious sa kalikasan. Hindi siya gumagamit ng kemikal na pataba o pesticide, tanging natural na materyales lang. Kahit na mas matagal, mas malusog, at mas masarap na gulay naman ang kanyang naaaning. Pagsapit ng tanghalian, gumawa si Marco ng salad gamit ang mga gulay mula sa farm. Ang salad na gawa sa repolyo, kamatis at pipino na kinuha lang sa taniman ay talagang kakaiba ang lasa. Mas presko at matamis kaysa sa anumang salad na nakain ko sa UK.
ang kamatis lalo na ay parang prutas. Sinabi ni Marco, ito ang tunay na lasa ng kalikasan. Ang mga binibili sa supermarket ay nagbabago ang lasa sa proseso ng pagbiyahe, ngunit kapag kinain mo ng sariwa mararamdaman mo ang orihinal na lasa ng kalikasan. Lubos akong sumang-ayon dito, talagang parang regalo mula sa kalikasan. Nang hapon nakita ko ang itsura ni Marco habang nagtatanim, sa kanyang maingat na pag-aalaga sa mga gulay nakaramdam ako ng craftsmanship. Maingat na dinidiligan ang bawat isa, nagtatanggal ng damo, at pumipili ng mga may sakit na dahon, parang isang sining. Napagtanto ko na ang pagsasaka ay hindi lang simpleng paggawa kundi isang trabaho na nangangailangan ng puso at pag-ibig. Sinabi ni Marco na talagang mahirap ang pagsasaka. Kailangan niyang bantayan ang panahon, mag-ingat sa mga peste, at maraming di inaasahang variable. Ngunit ang kaligayahan sa pag-aani ay bumabawi sa lahat ng hirap. Kapag naiisip niya na ang mga gulay na inalagaan niya ay masarap na kinakain ng mga tao, nawawala ang lahat ng pagod. Pauwi na kami sa Maynila bago lumubog ang araw. Pakiramdam ko ito ay isang napakakakaibang araw. Sa unang pagkakataon bumisita ako sa isang farm, at sa unang pagkakataon nakilala ko ang isang taong napakatapat. Sa tren mas marami pa kaming napag-usapan ni Marco. Sinabi niya na nag-aral siya ng agrikultura sa universidad at agad na sinimulan ang farm pagkatapos niyang magtapos. Sa simula tutol din ang kanyang mga magulang, ngunit ngayon, naiintindihan na nila nang makita siyang masaya. Lalo na ang kanyang tita na siyang pinakasuporta. Ginagamit ang mga gulay na itinatanim niya sa kainan nito na lalong nagbibigay sa kanya ng inspirasyon. Nang maghiwalay kami sa Manila Station, tinanong niya kung babalik pa ako sa kainan ng kanyang tita bukas. Walang pag-aalinlangan akong sumagot na tiyak na pupunta ako. At talagang pumunta ako kinabukasan, at sa susunod na araw pa, hindi ko na malaya naging special place ko na iyon. Sa loob ng isang linggo kumain ako doon araw-araw. Natural lang kaming naging mas malapit ni Marco. Hindi lang tungkol sa pagsasaka sa Pilipinas kundi pati na rin sa kultura, kasaysayan ng Pilipinas at kanyang mga pangarap ang pinag-uusapan namin. Natural din akong nagbukas ng aking puso at sinabi sa kanya ang tungkol sa aking buhay at trabaho sa UK, pati na rin ang aking problema sa pagkain. Talagang kamangha-mangha. Sa UK hindi ko maramdaman ng maayos ang lasa ng pagkain, ngunit sa Pilipinas napakalinaw ng aking panlasa. Sinabi ni Marco na baka dahil nagbukas ang aking puso at ang bagong kapaligiran at ang pagkikita sa mga bagong tao ay gumising sa isang bagong pakiramdam. Napakatama ng sinabi niya. Sa tuwing nakikipag-usap ako kay Marco nakakaranas ako ng isang kaginhawahan at kaligayahan na hindi ko pa nararanasan noon. Ang kanyang tapat at mainit na personalidad, ang kanyang kasigasigan sa kanyang trabaho, at ang kanyang pagmamalasakit sa kanyang pamilya ay nag-iwan ng malalim na impresyon sa akin. Ang oras ay lumipas nang hindi ko namalayan kapag kasama ko siya. Nang papalapit na ang katapusan ng 2 linggong biyahe, na puno ako ng magkakasalungat na emosyon. Ang karanasan ko sa Pilipinas, lalo na ang pagkikita namin ni Marco, ay nagdulot ng malaking pagbabago sa akin. Sa unang pagkakataon talagang naintindihan ko ang lasa ng pagkain at mas mahalaga, nakaramdam ako ng tunay na kapayapaan at kaligayahan sa puso. Sa huling gabi ng biyahe sinabi ni Marco na napakabilis ng oras at ikinalungkot niya ito. Ganoon din ang nararamdaman ko. Sumikip ang aking dibdib sa tuwing naiisip kong babalik ako sa UK. Sa sandaling iyon may katiyakan na lumabas sa kaibuturan ng aking puso. Hindi ito maaaring maging isang alaala lang ng biyahe. Kailangan ng mas malaking pagbabago. Sa loob ng ilang buwan matapos akong bumalik sa UK, hindi ko malimutan ang aking karanasan sa Pilipinas, lalo na ang mga sandaling ginugol namin ni Marco. Ang araw-araw na buhay sa London ay pareho pa rin, ngunit ang aking puso ay iba na. Habang sinusulat ko ang report ng market analysis ng Europa, sa kumpanya patuloy na lumalabas sa aking isip ang maliit na kainan sa Pilipinas at ang luntiang farm. Patuloy kaming nakikipag-ugnayan ni Marco sa pamamagitan ng email at messaging app. Nagpapadala siya ng balita tungkol sa farm, at sinasabi ko naman ang tungkol sa araw-araw na buhay sa London.
Kahit mahirap mag-usap ng real time dahil sa time difference sa tuwing nakakatanggap ako ng mensahe mula sa kanya umiinit ang aking puso. Lalo na kapag nakikita ko ang mga litrato ng farm na ipinapadala niya gusto kong bumalik doon. Pagkatapos ng 3 buwan nagdesisyon akong bumisita ulit sa Pilipinas. Sa pagkakataong ito gusto kong pumunta ng mag-isa sa loob ng 1 linggo at magpalipas ng mas maraming oras kasama si Marco. Sinabi ko sa aking mga magulang na mas interesado ako sa kultura ng Pilipinas at gusto kong bumalik ulit. Ngunit ang tunay na dahilan ay gusto ko lang makita ulit si Marco. Ang pangalawang pagbisita ko sa Pilipinas ay iba sa una. Hindi na ako isang turista kundi isang taong dumating para makita ang isang espesyal na tao. Sinalubong ako ni Marco sa Naya at masaya siyang ngumiti nang makita niya ako. Sa loob ng ilang buwan hindi siya nagbago, mainit at tapat pa rin. Sa loob ng 1 linggo talagang marami kaming ginugol na oras na magkasama. Tumulong ako sa kanya sa farm at pumunta rin kami sa iba't ibang lugar sa Maynila, Intramuros, Tagaytay, Taal Lake, at iba pang sikat na pasyalan, ngunit ang pinakamasayang sandali ay kapag naglalakad kami at nag-uusap. Sinikap ni Marco na ipatikim sa akin ang mas marami pang tradisyonal na Filipino food. Kumain kami ng adobo kare-kare, lapas batchoy at iba't ibang uri ng pagkain. Ang kahanga-hanga ay lahat ng pagkain ay masarap. Ang masaganang mundo ng lasa na hindi ko naranasan sa UK ay bumukas sa aking harapan. Marami rin siyang itinuro sa akin tungkol sa kasaysayan at kultura ng Pilipinas mula sa mahirap na nakaraan ng Pilipinas hanggang sa kasaysayan ng mabilis na pag-unlad ng ekonomiya. Ang mga bagay na nabasa ko sa mga libro ay naging mas buhay sa kanyang paliwanag. Lalo akong naantig nang sinabi niya ang kahalagahan ng agrikultura. Sa huling gabi ng 1 linggo, dinala ako ni Marco sa isang espesyal na lugar sa tabi ng Manila Bay sa oras ng paglubog ng araw. Napakaganda ng sunset na sumasalamin sa tubig. Sa sandaling iyon maingat siyang nagsimulang magsalita. Sinabi niya na may espesyal siyang nararamdaman para sa akin. Ganoon din ang nararamdaman ko. Wala ni isang araw na hindi ko siya naisip sa loob ng ilang buwan. Kumpara sa matagumpay na buhay sa UK, mas naramdaman ko ang kaligayahan sa simpleng buhay na ginugol ko kasama niya. Kinagabi kinumpirma namin ang aming tunay na nararamdaman para sa isa't isa at nagdesisyon kaming maging seryosong magkasintahan. Ngunit may maraming realistic problem. Ako ay nakatira sa UK, siya ay nagpapatakbo ng farm sa Pilipinas. Malayo ang distansya, magkaiba ang kultura at magkaiba rin ang wika. Ngunit sa harap ng pag-ibig hindi mahalaga ang mga balakid na iyon. Sa sumunod na taon nagkaroon kami ng long-distance relationship. Nag-uusap kami araw-araw. Minsan pumupunta ako sa Pilipinas, minsan pumupunta siya sa UK. Nang pumunta si Marco sa UK, nahirapan siyang umangkop sa abalang buhay sa London, ngunit nag-iwan siya ng magandang impresyon sa aking mga magulang. Lalo na ang aking ina na nagustuhan ang kanyang pagiging magalang at seryoso. Sa panahong ito nag-propose si Marco sa akin. Sa gitna ng taniman ng kamatis sa kanyang farm lumuhod siya at sinabing, pakakasalan mo ba ako? Walang singsing at walang magarbo na setup, ngunit talagang napaka-romantiko. Agad akong sumagot ng oo. Ngunit nagsimula ang tunay na hirap mula noon. Kailangan kong sabihin sa aking mga magulang ang balita tungkol sa kasal. Tinawag ko sila sa living room at maingat na nagsimulang magsalita. Gusto kong magpakasal sa lalaking nakilala ko sa Pilipinas. Sa simula inakala nilang nagbibiro ako, ngunit nang malaman nilang seryoso ako, biglang lumamig ang atmosfera. Ang aking ama kahit hindi nagalit ay nagpakita ng labis na pagkadismaya. Amy, nasa iyo na ang lahat. May kumpanya ka, may kinabukasan ka, tatalikuran mo ang lahat para sa Pilipinas, ganoon din ang aking ina. Ang lalaking iyon ay hindi masamang tao, ngunit Amy, lumaki kayo sa magkaibang mundo. Makakaya mo bang mamuhay sa pamamagitan ng pagsasaka sa Pilipinas? Naiintindihan ko ang pag-aalala ng aking mga magulang, ngunit matatag din ang aking desisyon. Ang atmosfera sa bahay ay naging mabigat sa loob ng ilang araw. Hindi nakikipag-usap ang aking ama sa akin at sinubukan ako ng aking ina na kumbinsihin.
Napakalayo ng Pilipinas at ibang-iba ang kultura. Sa tingin mo makaka-adapt ka ba? Pagkatapos ng isang linggo, tinawag ako ng aking ama sa aklatan at sinabing gusto niyang mag-usap ng seryoso. Ami, gusto kong maging masaya ka, ngunit hindi ako sigurado kung tama ba talaga ang desisyong ito. Ang boses ng aking ama ay puno ng pag-aalala at pag-ibig. Sinabi ko sa aking ama ng tapat na ang aking buhay, bago ko siya makilala ay mukhang matagumpay ngunit walang laman ang aking puso. Ngunit nang makasama ko si Marco naramdaman ko ang tunay na kaligayahan at kapayapaan. Sa unang pagkakataon naramdaman ko ng maayos ang lasa ng pagkain at natagpuan ko ang kabuluhan ng buhay. Matagal na nag-isip ang aking ama at nagbigay ng isang kondisyon. Gusto niyang imbitahan si Marco na manirahan sa UK ng isang buwan para makita niya. Gusto niyang tiyakin kung talagang bagay ba siya para sa akin. Agad kong tinanggap ang alok. Ang isang buwan na nanirahan si Marco sa UK ay talagang napakahalaga. Nanirahan siya sa aming bahay at nagkaroon ng mas malalim na pag-uusap sa aking mga magulang. Nagpakita ng interes ang aking ama sa kanyang pilosopiya sa pagsasaka at humanga naman ang aking ina sa kanyang kasanayan sa pagluluto. Kinain ng aking mga magulang ang Filipino food na niluto ni Marco at sinabing talagang masarap. Ngunit malakas pa rin ang pagtutol lalo na ang aking ama na labis na nag-alala tungkol sa kumpanya. Kung wala si Amy, sino ang magmamana ng kumpanya? Hindi mo pwedeng talikuran ang negosyo ng pamilya na naipasa sa loob ng 3 henerasyon. Nag-alala rin ang aking ina na masyadong malayo ang Pilipinas at hindi na niya ako madalas makikita. Nang bumalik si Marco sa Pilipinas pagkatapos ng isang buwan nagkaroon kami ng family meeting. Kaming 3 ako ang aking ama at ang aking ina ay nakaupo sa living room. Napakabigat ng atmosfera. Unang nagsalita ang aking ama, Amy, ang binata na iyon ay mabuting tao. Nakita ko na seryoso siya at tapat. Ngunit ang sumunod na sinabi niya ay nakakabigla. Ngunit hindi ko maaaring payagan ang kasal na ito. Kung talagang pupunta ka sa Pilipinas, huminto ang aking ama pagkatapos ay matatag siyang nagsalita. Hindi na kita ituturing na anak, ganap na kaming puputol ng koneksyon. Umiiyak din ang aking ina at nagpahayag ng parehong opinyon. Amy, kung gagawin mo ang desisyong iyan, huwag ka nang kakatok sa bahay na ito at huwag mo na kaming kukontakin. Ito ay talagang isang malamig na huling ultimatum. Sa sandaling iyon nakatayo ako sa isang crossroad ng isang mahalagang desisyon. Sa isang banda ang aking mga magulang na nagpalaki sa akin at ang matatag na buhay. Sa kabilang banda ang tunay na pag-ibig at ang buhay na gusto kong tahakin. Labis akong nasaktan ngunit matatag na akong nakapagdesisyon. Papa, Mama, pakakasalan ko po si Marco. Ang aking boses ay nanginginig ngunit puno ng katiyakan. Nabuhay ako hanggang ngayon para lang sundin ang mga inaasahan ng aking mga magulang ngunit hindi ko naramdaman ang tunay na kaligayahan. Ngunit nang makasama ko si Marco naramdaman ko na talagang buhay ako. Ang mukha ng aking ama ay naging matigas na parang bato. Umiyak ang aking ina. Talaga bang puputol ka na ng koneksyon sa amin? Ang malamig na boses ng aking ama ay tumagos sa aking puso. Mula ngayon hindi ka na namin anak. Huwag mo na kaming kontakin. Umiiyak na sinabi ng aking ina, Ami, kung pupunta ka sa Pilipinas huwag ka nang bumalik kahit magsisisi ka. Ituturing ka namin na hindi namin kilala. Ito ay talagang isang walang awang deklarasyon ngunit tumango lang ako. Kinagabing iyon hindi ako nakatulog. Ang kalungkutan sa pagkawala ng aking mga magulang at ang takot sa bagong buhay ay naghalo. Ngunit kasabay nito kumbinsido ako na tama ang aking desisyon. Tinawagan ko si Marco at ipinaliwanag ang lahat ng sitwasyon. Suportado niya ang aking desisyon ngunit nag-alala siya. Sigurado ka bang okay lang na putulin mo ang koneksyon sa iyong mga magulang? Sa mga sumunod na araw ang atmosfera sa bahay ay napakalamig. Halos hindi ako tinitingnan ng aking ama. Ang aking ina ay hindi komportable na kasama ako sa iisang espasyo. Agad akong nagsimulang maghanda para pumunta sa Pilipinas. Nag-resign ako sa kumpanya at nagsimulang ayusin ang aking bahay sa London. Sa huling linggo kailangan kong maghanda ng mag-isa
dahil ang aking mga magulang ay hindi lang tumulong, kundi hindi rin nakikipag-usap sa akin. Habang nag-iimpake nakita ko ang aking mga litrato noong bata ako at tumulo ang aking luha. Hindi ko inakala na magiging ganito kalamig ang aming paghihiwalay. Sa umaga ng aking pag-alis gusto kong magpaalam sa aking mga magulang, ngunit sinabi ng aking ama na wala siyang sasabihin sa taong aalis na at isinara ang pinto ng aklatan. Tinalikuran ako ng aking ina at pumasok sa kusina. Ito ay talagang isang malamig na pamamaalam. Nang dumating ang taxi tiningnan ko sa huling pagkakataon ang bahay. Ang sakit sa puso ko nang naisip ko na ang bahay na ito kung saan ako nanirahan sa loob ng 26 na taon ay baka hindi ko na makita. Ngunit hindi na ako maaaring mag-alinlangan pa. Sa sandaling lumabas ako ng pinto dala ang aking bagahe naramdaman ko na talagang tapos na ang lahat. Sa taxi papuntang airport tumingin ako sa likod at tiningnan ang tanawin ng London. Ito ay talagang malayo, ang katotohanan na aalis ako ng tuluyan sa lugar kung saan ako ipinanganak at lumaki at sa aking mga magulang na nagmamahal sa akin ay naging totoo. Ngunit kasabay nito mayroon ding pag-asa para sa isang bagong simula. Nang naisip ko na naghihintay si Marco sa Pilipinas uminit ang aking puso. Sa sandaling lumipad ang eroplano naramdaman ko na talagang nagsisimula ang isang bagong buhay. Kahit naputol ang koneksyon ko sa aking mga magulang sigurado ako na hindi ako magsisisi sa landas na pinili ko. Dahil pagkatapos ng 2 oras darating ako sa lugar kung nasaan ang taong tunay na nagmamahal sa akin. Kahit nag-iisa na ako naisip ko na ito ay isang paglalakbay na sinimulan para hanapin ang tunay na kaligayahan. Nang dumating ako sa Naya sinalubong ako ni Marco ng may maliwanag na ngiti. Nang tanggapin ko ang kanyang mainit na yakap ang lahat ng sakit sa mga nakaraang linggo ay naglaho na parang niebe. Sa kaibahan ng malamig na pamamaalam sa UK ito ay isang mainit na pagtanggap. Sa sandaling iyon naramdaman ko talaga na nagsimula na ang isang bagong buhay. Sa kotse papunta sa bahay ni Marco tiningnan ko ang tanawin sa labas ng bintana. Ang tanawin ng probinsya ng Pilipinas na ibang-iba sa UK ay bumungad. Ang mga rice field ay walang katapusan at ang mga maliliit na nayon ay nakaupo ng maganda. Inasahan ko at kinatakutan ko na magiging bagong tahanan ko na ito. Pagdating namin sa bahay ni Marco naghihintay ang kanyang nanay at tatay sa pintuan. Hinawakan ng kanyang nanay ang aking kamay at sinabi ang taos-pusong pagbati. Nang marinig ko ang mainit na salita hindi ko namalayan na umiyak ako. Ang sakit sa pagiging tinalikuran ng aking mga magulang sa UK ay nagsimulang gumaling. Sinabi rin ng kanyang tatay na napakaswerte raw ni Marco at tatanggapin nila ako na parang tunay na anak. Ito ay talagang isang mainit na pagbati na puno ng katapatan. Sa sandaling iyon naging kumbinsido ako na tinanggap ako ng pamilyang ito bilang tunay na pamilya. Sa unang gabi kumain ako ng Filipino dish na inihanda ng may puso ng nanay ni Marco. Marami kaming pinag-usapan ang buhay ko sa UK, ang paghihiwalay sa aking mga magulang, at ang plano ko para sa bagong simula sa Pilipinas. Ang kanyang tatay at nanay, matapos marinig ang aking kuwento ay nagpakita ng pag-unawa at sinabi na magiging mahirap sa simula ngunit tutulungan nila ako sa lahat ng paraan. Ang paghahanda para sa kasal ay mas simple kaysa sa inaakala ko. Ang pamilya ni Marco ay maingat na naghanda ng lahat. Sa pagpili ng damit at paghahanda ng dowry, inalagaan ako ng nanay ni Marco na parang tunay na anak. Nang makita niya akong nakasuot ng damit pangkasal sinabi niya na parang prinsesa ako at hindi tumigil sa pagpuri. Ang kasal ay ginanap sa isang maliit na kapilya malapit sa nayon. Tanging ang pamilya at malalapit na kaibigan lang ang imbitado. Ito ay isang simpleng kasal. Dumating din si Sofia ang aking kaibigan mula sa UK para dumalo. Hindi ito isang magarbo na wedding hall kundi isang kasal sa isang mainit at maliit na espasyo tumatanggap ng taos-pusong pagbati. Ibang-iba ito sa engrandeng kasal na pinangarap ko sa UK, ngunit mas makabuluhan at mas mainit. Kahit na nagtataka ang mga taga-nayon sa akin mainit pa rin nila akong tinanggap.
Sinabi ng lahat na si Marco raw ay nagdala ng magandang nobya mula sa ibang bansa at masaya sila para sa amin. Sa simula nakakabingi dahil hindi ako marunong magsalita ng Tagalog, ngunit ang aming mga puso ay nagkakaintindihan. Ang mga lola sa nayon ay nagpadala ng atsara kakanin at iba't ibang bagay na nagparamdam sa akin ng Filipino hospitality sa probinsya. Ang buhay mag-asawa ay talagang sunod-sunod na bagong karanasan. Maaga akong gumigising at tumutulong sa farm kasama si Marco. Sa simula nakakabingi akong humawak ng lupa o gumamit ng farm tools, ngunit unti-unti akong tinuruan ni Marco at dahan-dahan akong naging pamilyar. Sabi ni Marco hindi raw pwedeng magmadali sa pagsasaka at lagi niya akong pinapalakas ang loob. Dahil sa kanyang pasensya at pag-ibig nagsimula rin akong maramdaman ang saya ng pagtatrabaho sa farm. Lalo na ang kaligayahan sa pag-aani ng gulay na ako mismo ang nagtanim ay talagang kakaiba. Kamangha-mangha na ako na nakaupo sa harap ng computer sa London ay humahawak na ngayon sa lupa at nag-aalaga ng buhay. Formal ding nagsimula ang pag-aaral ng Tagalog. Tuwing gabi gumugugol ang nanay ni Marco ng 1 oras para turuan ako mula sa alpabeto hanggang sa mga salita at pangungusap. Kamangha-mangha na ako, isang graduate ng Oxford, ay nag-aaral ng Tagalog. Sinabi ng nanay ni Marco na napakagaling ko raw matuto at mas masipag pa raw ako kaysa sa mga Pilipino at ipinagmamalaki niya ako. Pagkatapos ng ilang buwan na kaya ko nang magsalita ng pang-araw-araw na pag-uusap. Nakakaya ko na ring batiin ng simple ang mga lola sa nayon. Nagsimula na rin akong matuto magluto. Sa UK hindi ako interesado sa pagluluto, ngunit sa Pilipinas parang cooking class araw-araw. Mula sa paraan ng paggawa ng atsara hanggang sa pagluluto ng adobo, isa-isa kong natutunan ang secret recipe ng nanay ni Marco. Ang saya. Sa simula hindi ko alam kung paano gamitin ang kutsilyo, umiiyak ako habang naghihiwa ng sibuyas at minsan masyadong maanghang ang pickle na ginawa ko, kaya nadilaan ng pamilya ang kanilang mga dila, ngunit laging nakangiti ang nanay ni Marco at pinapalakas ang aking loob. Habang gumagaling ako, masayang kinain ni Marco ang luto ko. Ang pagtatanim ng iba't ibang pananim tuwing season ay nakakatuwa rin. Nagtatanim kami ng repolyo at mustard greens tuwing tagsibol, kamatis at pipino tuwing tag-araw, at nag-aani ng pechay at labanos tuwing taglagas. Ang pag-aaral ng mga katangian ng iba't ibang pananim tuwing season ay nagbigay sa akin ng karanasan sa cycle ng kalikasan. Lalo akong humanga sa tanawin ng buong nayon na nagtitipon-tipon para maghanda ng iba't ibang pickle tuwing harvest season. Ang mga lola sa nayon ay isa-isa akong tinuruan ng paraan ng paggawa, mula sa paggawa ng pickled cabbage hanggang sa paggawa ng seasoning. Isang karanasan na hindi ko man lang naisip sa UK. Ang nanay at tatay ni Marco ay nag-alaga sa akin na parang tunay na anak. Dinala nila ako sa ospital kapag nagkakasakit ako, at ipinaliwanag nila sa akin ng unti-unti kapag hindi ko naiintindihan ang kultura ng Pilipinas. Lalo na ang nanay ni Marco na nag-alala na baka mamiss ko ang English food, kaya minsan nag-aalok siyang magluto kami ng Western food. Ngunit ang kahanga-hanga ay hindi ko man lang na-miss ang English food. Sa halip lalo akong nahumaling sa malalim na lasa ng Filipino food. Ang iba't ibang side dish araw-araw at ang seasonal food na nagbabago tuwing season, ang ganitong masaganang kultura ng pagkain ay talagang kaakit-akit. Pagkatapos ng ilang buwan, ganap akong naka-adapt sa buhay sa Pilipinas. Ang araw-araw na buhay, pagkagising sa umaga, pagtatrabaho sa farm, pagtulong sa mga gawaing bahay sa hapon, at pagpapalipas ng oras kasama ang pamilya sa gabi ay naging natural na. Ibang-iba ang pace nito sa abalang buhay sa lungsod ng London, ngunit mas mapayapa at mas nasisiyahan ako. Ang buhay namin ni Marco bilang mag-asawa ay masaya rin. Kahit minsan ay may maliliit na hindi pagkakaunawaan, dahil sa magkaibang kultura na lampasan namin ang lahat sa pamamagitan ng pag-ibig. Lagi siyang nagsisikap na unawain ang aking pananaw, at nagsisikap din ako na mag-adapt ng mas mabilis sa kultura ng Pilipinas. Ganoon lang lumipas ang 1 taon. Sa panahong ito nagkaroon ako ng kamangha-manghang pagbabago.
Natagpuan ko ang tunay na kaligayahan at kasiyahan na hindi ko naramdaman sa UK. At ang pinakamahalaga, nagdadalang tao ako ng isang bagong buhay. Hindi ko maipaliwanag sa salita ang kaligayahan nang malaman ko ang balita tungkol sa pagbubuntis. Sobrang saya rin ni Marco at ng kanyang nanay at tatay. Ngunit minsan nalulungkot ako dahil wala akong mga magulang na kasama kong magbahagi ng magandang balita na ito. Ngunit isang hapon, isang di inaasahang bagay ang nangyari. Habang nagtatrabaho kami ni Marco sa farm, biglang tumakbo ang nanay ni Marco at halatang nag-aalala siya. Sabi niya may dayuhang mag-asawa raw na naghahanap sa akin sa pintuan. Sa sandaling iyon parang tumigil ang tibok ng aking puso. Tumakbo ako pauwi, umaasa na baka sila nga. Talaga ang aking ama at ina ay nakatayo sa pintuan. Ang aking mga magulang na hindi ko nakita sa loob ng isang taon ay mukhang payat, lalo na ang aking ina na tumulo ang luha nang makita niya ako. Labis din akong nagulat at hindi ako nakapagsalita kaagad. Unang nagsalita ang aking ama. Ang kanyang boses ay mas nanginginig kaysa sa karaniwan. Sabi niya hindi raw niya nakayanan ang isang taon na hindi kami nagkikita. Kahit naputol ang koneksyon, araw-araw raw akong naiisip niya. Sinabi rin ng aking ina na nag-alala raw siya kung maayos ba ako sa Pilipinas, kung malusog ba ako, kung masaya ba ako. Hindi raw niya nakayanan. Ngunit may iba pang emosyon akong nabasa sa mukha ng aking mga magulang: pag-aalala, pangungulila at pagkagulat. Dahil iba ang itsura ko sa isang taon na nakalipas. Ako na laging maputla at pagod sa UK ay ngayon ay malusog at nagliliwanag. At ang pinakamahalaga, halata ang aking tiyan dahil nagdadalang tao ako. Nanlaki ang mata ng aking ina nang makita niya ang aking tiyan. Talagang nagulat siya. Pagkatapos ng isang taon na walang komunikasyon, ang kanilang anak ay nagdadalang tao na pala. Tiyak na mahirap tanggapin iyon. Ganoon din ang aking ama. Sa harap ng nagbago kong itsura at ang katotohanan na magiging lolo siya, mukha siyang nag-aalala. Sumunod si Marco at magalang siyang bumati. Mukha siyang mas mature kaysa noong nakita niya siya sa UK, isang taon na ang nakakaraan. Yumukod siya ng malalim sa aking mga magulang at sinabing humihingi po ako ng paumanhin sa pag-aalala ninyo sa inyong anak sa panahong ito. Ang kanyang tapat na saloobin ay unti-unting nagpalambot sa puso ng aking mga magulang. Lumabas din ang nanay at tatay ni Marco para salubungin ang mga bisita mula sa UK. Kahit hindi sila nagkakaintindihan sa wika, nagkaintindihan ang kanilang mga puso. Pinapasok ng nanay ni Marco ang aking mga magulang at inalok sila ng tsaa. Kahit nakakabingi ang atmosfera, halata na pareho silang gustong magbigay galang sa isa't isa. Nagsimula ang pag-uusap sa living room sa unang pagkakataon sa loob ng isang taon. Sa simula pareho silang nahirapan magsalita, napakabigat, ngunit dahan-dahan nagsimula silang magbukas ng kanilang puso. Detalyado kong sinabi ang tungkol sa buhay ko sa loob ng isang taon sa Pilipinas, pag-aaral sa farm, pag-aaral ng Tagalog, at ang pagmamahal na natanggap ko mula sa tatay at nanay ni Marco. Ang aking mga magulang ay talagang nagulat nang makita nila akong nagsasalita. Ang mga walang laman na mata noong isang taon ay nawala at napalitan ng mga mata na puno ng buhay. Lalo na nang banggitin ko ang Filipino food, tiyak na napansin nila kung gaano ako kasaya sa aking ekspresyon. Itinuro ng aking ina ang aking tiyan at maingat na nagtanong. Kailan ka manganganak? Malusog ba? Nagpunta ka ba sa ospital? Ang pangungulila at pag-aalala na naipon sa panahong ito ay biglang bumuhos. Sinabi ko na 7 buwan na akong buntis at malusog ang bata at sana ay maging madali ang panganganak. Sa sandaling iyon tumulo ang luha ng aking ina. Ang kaligayahan sa paglabas ng unang apo at ang panghihinayang na hindi niya ito masasamahan sa mahahalagang sandaling iyon ay naghalo sa magkakasalungat na emosyon. Nilunok din ng aking ama ang kanyang damdamin at nilinis ang kanyang lalamunan. Inihanda ng nanay ni Marco ang Filipino food na inihanda niya ng may puso, adobo side dish. Kahit na bagong-bago sa aking mga magulang ang Filipino food, magalang pa rin silang kumain.
Lalo na nang tikman nila ang sabaw na ako mismo ang nagluto, talagang nagulat sila. Ami, nakakagawa ka na ng ganitong luto. Ang salita ng aking ina ay may paghanga. Tiyak na naisip niya na kamangha-mangha na ang kanyang anak na walang interes sa pagluluto sa UK. Ay bihasa na ngayon sa pagluluto ng Filipino food. Isa-isa kong ipinaliwanag ang secret recipe na natutunan ko mula sa nanay ni Marco. Pagkatapos kumain, nag-alok si Marco na dalhin sila sa farm. Nag-alinlangan ang aking mga magulang, ngunit sumunod sila. Habang naglilibot sa malawak na farm, ipinaliwanag ni Marco ang kanyang pilosopiya sa pagsasaka, organic farming, ang pagkakaisa sa kalikasan at ang kanyang katapatan sa malusog na pagkain. Ang aking ama na nagpapatakbo ng isang kumpanya ng pagkain ay nagtanong ng maraming teknikal na tanong tungkol sa agrikultura. Kahit hindi fluent si Marco, sa Ingles seryoso siyang sumagot sa bawat isa. Sa prosesong iyon, naramdaman ko na unti-unting lumambot ang ekspresyon ng aking ama. Pagdating ng gabi, nagtipon-tipon ang buong pamilya at nag-usap. Nang marinig ng aking mga magulang kung gaano ako kamahal ni Marco at kung gaano niya ako pinahahalagahan at kung paano ako inalagaan ng nanay at tatay ni Marco na parang tunay na anak, lumambot ang kanilang puso. Lalo silang nagulat nang makita nila akong nakikipag-usap sa nanay ni Marco sa Tagalog. Kamangha-mangha na natutunan ko ang wika sa loob ng 1 taon at ang pinakamahalaga, kinumpirma nila na talagang mukha akong masaya. Nang sumapit ang gabi, sinabi ng aking mga magulang na pupunta sila sa hotel, ngunit pinigilan sila ng nanay at tatay ni Marco na manatili sa aming bahay. Kahit na iba ang wika, nagkaintindihan ang kanilang mga puso. Sa huli, nagpalipas ng gabi ang aking mga magulang sa guest room namin. Kinabukasan ng umaga, maagang gumising ang aking ina at tinulungan ang nanay ni Marco na maghanda ng almusal. Kahit hindi sila nagkakaintindihan sa wika, napakainit ng tanawin ng kanilang pag-uusap sa pamamagitan ng hand gesture. Nang ipakita ng aking ina ang paggawa ng English scrambled eggs, sa lahat ipinakita naman ng nanay ni Marco ang Filipino steamed rice. Habang nag-aalmusal, maingat na nagsalita ang aking ama. Sinabi niya na nagsisisi siya sa mga salitang sinabi niya noong nagalit siya 1 taon na ang nakaraan. Sinabi niya na ang kaligayahan ng kanyang anak ang pinakamahalaga, ngunit nasaktan niya ako dahil sa kanyang sariling hangarin. Humingi siya ng tawad at sinabing gusto na niyang igalang ang aking desisyon ngayon. Umiiyak din ang aking ina at sinabing nalulungkot siya na hindi niya ako nasamahan sa pagdiriwang ng paglabas ng kanyang apo. Sabi niya, hindi pa raw huli at gusto niyang maging pamilya ulit kami. Nang marinig ko ang taos-pusong paghingi ng tawad at pagbabati, hindi ko rin napigilan ang aking luha. Magalang ding sinabi ni Marco sa aking mga magulang na aalagaan niya ako ng mas mabuti. Sinabi niya na paglabas ng bata, dadalhin niya ako sa UK ng madalas para makita ng lolo at lola, at inanyayahan niya ang aking mga magulang na bumisita sa Pilipinas anumang oras para makita ang kanilang apo. Nanatili ang aking mga magulang sa aming bahay sa loob ng 3 araw. Sa panahong ito, napunan namin ang puwang ng 1 taon. Tinuruan nila ako kung paano alagaan ang sanggol at nagpunta kami sa shopping para bumili ng mga gamit ng bata. Naging mas malapit din sila sa nanay at tatay ni Marco. Nang maglaon, kamangha-mangha na nagkakaintindihan na sila kahit walang translator. Sa huling araw, habang naghihiwalay kami sa airport, hinaplos ng aking ina ang aking tiyan at sinabing, maging malusog ka at magkita tayo agad, apo. Sinabi rin niya na talagang mukha akong masaya at natutuwa siya. Mahigpit ding hinawakan ng aking ama ang kamay ni Marco. Ipinagkakatiwala ko sa iyo ang aking anak. Maraming salamat sa pagiging isang mabuting manugang. Ang aming pagkikita pagkatapos ng 1 taon ay nagparamdam ng mas malalim na koneksyon kaysa noon. Kinumpirma rin ng aking mga magulang na tama ang aking desisyon. Nalaman ko rin na hindi nagbago ang pag-ibig ng aking mga magulang, lalo na dahil sa aming magiging anak, ang koneksyon ng aming pamilya ay naging mas matibay. Pagkatapos umuwi ng aking mga magulang sa UK, naramdaman ko ang tunay at ganap na kaligayahan.
Ang aking mapagmahal na asawa, ang aking nanay at tatay at ang aking mga magulang na nakipagkasundo ulit ngayon, talagang perpekto na ang lahat. Napuno ako ng pasasalamat nang naisip ko na ang aking anak sa sinapupunan ay lumalaking malusog sa ganitong mainit na pag-ibig. Pagkatapos ng ilang linggo, nagpadala ang aking mga magulang ng regalo para sa aming magiging anak kasama ang isang sulat. Sabi nila paglabas daw ng apo agad silang pupunta sa Pilipinas para makita siya. Sabi nila talagang nakahinga sila ng maluwag nang makita nila akong masaya. Habang binabasa ko ang sulat na iyon, muli kong naunawaan ang tunay na kahulugan ng pamilya. Pagkatapos ng 2 buwan, sa wakas nagsimula na ang panganganak. Pumunta kami ni Marco at ng kanyang mga magulang sa ospital. Matapos ang ilang oras ng labor, isinilang ang isang malusog na babae. Hindi ko maipaliwanag sa salita ang damdamin nang hawakan ko ang bata sa unang pagkakataon. Ang maliit at mahalagang buhay ay humihinga sa aking yakap parang isang himala. Nang marinig ang balita, lumipad agad ang aking mga magulang kinabukasan. Sa sandaling hawakan ng aking ina ang kanyang apo, sa unang pagkakataon umiyak siya. Ang aming prinsesa, lolo at lola kami. Maingat ding hinawakan ng aking ama ang bata at sinabing mukhang si Amy napakaganda. Masaya ako. Nanatili ang aking mga magulang sa loob ng 1 buwan at tumulong sa pag-aalaga ng bagong silang na bata. Napakainit ng tanawin ng nanay ni Marco at ng aking ina na nagtutulungan sa pag-aalaga kay Sofia. Kahit na iba ang wika, pareho ang kanilang pagmamahal sa kanilang apo. Ganoon lang lumipas ang panahon. Ngayon 3 taong gulang na ang aming anak na si Sofia. Nagbabalik-balik siya sa UK at Pilipinas, nararanasan ang kultura ng 2 bansa. Lumalaki siyang malusog sa pagmamahal ng kanyang lolo at lola at lolo at lola. Ngayon kapag inaalala ko ang lahat, talagang naramdaman ko na ito ay isang napakatapang na desisyon. Ang desisyon na talikuran ang lahat at sundin ang pag-ibig patungo sa Pilipinas at ang kaligayahan na dala ng desisyong iyon. Kung makikita ninyo ang inyong tunay na pag-ibig, sana ay huwag kayong matakot at maging matapang kayo. Kung ang aking kwento ay makapagbibigay sa inyo ng kaunting lakas ng loob at pag-asa, mangyaring mag-subscribe at mag-like. Magdadala ako ng mas maraming nakakaantig na kwento sa inyo sa hinaharap. Salamat.